Si Scottie Barnes, he's having quite the season right now. According dito sa tweet na to by The Dunks Central, over his last 6 games, stat line niya halos parang halos mag-triple-double na ang average. Actually, as of right now, through 7 games, ang average niya ay 22.6 points per game, almost 10 rebounds and almost 6 assists. May kasama pang 3 stocks per game. Itong video na to medyo maiksi lang at simple, walang mga fancy editing kasi simple lang din naman yung point na gusto kong sabihin. Okay, kung titignan natin yung statistics ni Scottie Barnes, halos plus 7 siya sa scoring. Halos plus 3.3 sa rebounds and almost 1 more assist per game. So, paano nangyari tong lahat ng to? So, ang pinakaunang sagot dito na pwede nating sabihin is yung improvement niya sa 3-point line. Ngayon, as of his first 7 games, 16 out of 38 siya sa 3 points, which is 42.1%. Kung maarte tayo, so 1.26 points per possessions yun. So, ibig sabihin nun, kung makikita natin dito, si Scottie Barnes, malaki in-improve niya sa 3-point line kumpara sa last season na 28.1% lang siya, na halos 3 attempts lang and almost 1 make a game. So, marami nagsasabi sa basketball, kapag gusto mong magbukas talaga yung laro mo, kailangan mo makashoot sa labas. And hindi yun joke. Totoo yun. Pero, hindi lang siya about sa 3-point shot. Ang gusto kong i-argue is tungkol siya sa kung paano niya dalhin yung sarili niya offensively. So, nag-gather ako ng mga clips para patunayan yung aking theory. Si Kyle Anderson ang kamatchup ni Scottie Barnes. Aatakihin niya off the dribble. Okay, so, masasabi natin na bad shot pero yung shot clock naman konti na lang din. So, isa to sa mga ways para makascore ka. Kapag walang shot clock, bibigay sa'yo, ikaw yung star player, magkikreate ka ng shot. So, bakit siya mahalaga? Kasi ang mangyayari dito is pagtutuunan ka ng pansin ng kalaban mo. So, dito sa play na to, makikita natin ang defender ni Scottie Barnes, si Alex Caruso. Okay? Alex Caruso, 6'4". At si Scottie Barnes, 6'7". So, this is a mismatch technically. So, kung ganyan lagi ka matchup ni Scottie Barnes, kahit na isa pang magaling na defender si Caruso, hindi ka pa rin confident as a coach na i-single coverage yan. Magpapadala ka pa rin ng help. Kung makikita natin, si Kobe White, si Vooch, nakaabang parehas yan para pag dumrive si Scottie Barnes pupunta rito, diba? Hindi ka dapat mag-help dito kasi si Gary Trent yan, shooter yan. Kita natin si Vooch, na-anticipate niya na. Tapos, itong number 13, hindi ko alam kung sino to. Sorry. Ready na siya mag-tag. Just in case lang na ito, si Achua, magda-dive dito sa basket. Okay? So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, si Scottie Barnes ulit, gagamitin niya yung dribble niya para atakihin si Caruso. Kung makikita natin, nag-help si Kobe White, which is a no-no to be honest, kasi Gary Trent to shooter to Pero, andun si Vooch, si Caruso, si Kobe White, si DeRozan nakatingin, and si number 13, ready na siyang saluhin si Vooch kasi nag-help si Vooch Diba? Kailangan ng sasalo kay Achua, just in case lang na pag sumabla ito, diba, hindi mo offensive rebound nito. So, yun yung tinatawag natin na gravity or attention. So, yung attention na na-attract ni Scottie Barnes, kung makikita natin, 3.5 players sa kalaban, nakatingin sa kanya. So, makikita natin dito, okay, hawak ni Scottie Barnes yung bola, and as we can see, okay, tao niya si Keldon Johnson, Zach Collins nakatingin, si Victor Wembanyama nakatingin din, okay. So, kapag ikaw, nakakuha ka ng paint touch dito, yung hips ng kalaban mo, okay, nasaraduhan mo na yung pintuan ng sarili mong hips, ibig sabihin na may advantage ka na mag-drive towards the basket. So, ibig sabihin ito, okay, trabaho niya mag-help. And ito, corner guy, trabaho nito na saluhin to, kagaya na sa kanina. Pero, sobrang nag-breakdown na yung defense ng Spurs dito kasi maagang nabutas ni Scottie Barnes. Which meant, pag nag-help si Zach Collins dito, ang malilibre ay si Pirtle. Which in this case, ganun yung nangyari. So, kumbaga, ang point ko is that hindi ka kasi magiging complete player kung hindi ka scorer. Kasi, for example, si Draymond Green naman kasi, yung role niya sa opensa ng Golden State, siya talaga yung nag-i-initiate ng offense. So, kahit hindi siya umiscore, since yung kasama niya, mga great shooters,
kahit hindi siya umiscore, kahit 6 points, 8 points lang, nadidistribute niya yung bola effectively. Kasi siya yung nag-i-initiate, siya yung nagsiset ng handoff, siya yung nagsiset ng screen, siya yung nagsha-short roll. Kapag sumarado yung depensa doon sa short roll, siya yung nagki-kick out sa corner. Pero sa kaso kasi ni Scottie Barnes, hindi talaga siya forward Guardia talaga siya na malaki. So, for him to be effective, kailangan magbukas muna yung opensa niya bago magbukas yung buong laro niya. So, kung makikita natin dito, inatake niya yung closeout ni Zach Collins, nag-help si Trey Jones. Okay, si Victor nandun din sa paint, nakatingin lahat kay Scottie Barnes tong buong side na to. Extra pass to Schroeder, sablay kasi si Wemby yung sumabay. Pero kung makikita natin, nag-lead pa rin naman siya sa open 3. So, yun yung sinasabi nating attention na nakukuha. Kumbaga sa drive ni Scottie Barnes na paint touch, yung buong strong side, na-attract niya lahat yan. And then meron kang dalawang effective shooters dito sa side na to, waiting sa kick out. So kaya tumaas yung numbers ni Scottie Barnes kasi since threat na siya offensively, nakakapag-attract siya ng defense. So ibig sabihin nun, more chances para ma-attack sa closeout, diba? Extra pass to an open 3-pointer, etc. etc. And then, kung makikita natin dito, kahit na single coverage or may mga help, kapag talagang mas malaki siya doon sa bantay niya, talagang hindi siya nahihiya, talagang dinediretso niya na. Okay, kung makikita rin din natin dito, si Caruso ulit, okay? As we can see here, kahit na fade away bad shot yan, kung makikita natin, nagbubuo ng wall yung Chicago Bulls. Okay? May primary defender ka rito, may help ka dito. Zach LaVine nakaabang na to para pag nag-help si Vooch, sasaluhin niya sa Pirtle. Okay, si DeRozan naka-ready na din. Diba? Si Kobe White, kunyari lang yan, pero nakaabang din yan kasi pwede naman siyang saluhin ni DeRozan dito sa side na to. So, kumbaga, if aggressive ka, and mukha kang i-score, pag titignan ka ng depensa, and yun yung nagbibigay ng opportunities para maging playmaker ka lalo. Mas magbukas pa yung playmaking mo. So kung babalik tayo sa stats, makikita natin dito sa shot zones ni Scottie Barnes na overall effective siya. Sa mid-range, 56%. Sa paint na hindi part ng restricted area, 42.9%. So kumbaga ito yung mga short stab. Above the break 3, halos 47%. Tapos sa paint, as in yung loob na loob ito, sa restricted area, almost 66%. So throughout the court, effective siya and efficient siya, to say the least. So ang nangyayari dito is that kapag siya, mukha siyang i-score, okay, yung depensa, nagre-react doon. And doon nagbubukas lalo yung laro niya, which makes him harder to guard. So yun, sa tingin ko ba magpapatuloy itong ganitong performance si Scottie Barnes? I'm expecting a little bit of dip kapag nakapag-adjust na yung mga kalaban niya. Pero naniniwala ako na ito na yung simula talaga ng pag-breakout ni Scottie Barnes. Kasi kumpara sa last season, ngayon mas ramdam mo na talagang si Scottie Barnes, mas aggressive na siya. Alam niya na talagang isa siya sa mga part ng future ng Toronto. And talagang binibigay sa kanya yung bola para gumawa ng plays.